Good evening po sa lahat. Nandito na naman po tayo sa ating pong live devotional program. Ito po ang Into His Presence. Kumusta po kayo? Ang iba po ay siguro natutulog na. So, isang mapayapang pamamahinga po. And for those who are still awake, still alive, awake, alert, enthusiastic, sama-sama po tayo magnilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Let us have a sharing of the Word of God. Ating pong ibabad na naman po ang ating sarili sa presensya ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga salita na ating pong pakikinggan ngayong gabi. Good evening po sa lahat mga kapatiran, kaibigan, kakilala at mga kasama sa gawain mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mayong gabi sa tanan, friends outside the Philippines na naabot nito. Magandang gabi po. God bless you. Be inspired, be blessed. Sama-sama po tayo into His presence. To begin with, umpisahan po natin sa panalangin. Dear Heavenly Father, as we virtually gather at this very moment, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami. Dahil ito po ay isang malaking opportunity where we can draw near into your holy presence sa ganito pong oras ng gabi. We come before you seeking your guidance and wisdom. Salamat, Lord, for the opportunity to delve deeper into your word para po makahugot ng lakas, to be able to have a strength enough to face all the challenges in life. And as we explore the things that we will be listening from we will be getting from your word, gabayan mo po kami, open our hearts to your message and prepare us to commit to your will. Forgive us of our sins. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. So, again, maraming salamat po at magandang gabi uli. Greetings to everyone. Welcome sa ating pong devotional program. Ngayon pong gabi, pag-uusapan natin itong isang, I know, medyo familiar po tayo nito. Ang tawag po dito is idiomatic expression. Kung naalala nyo pa po, nung sa elementary or high school, kaya sa college, nag-aaral po tayo sa English po. Yung mga tinatawag nating sa wikain. Mga expression po to na nagsasaad ng isang bagay pero hindi po literal ang kahulugan. So, kinakailangan hukayin pa natin to be able to know its real meaning. So, we will talk about this phrase, crossing the Rubicon. And to guide us in understanding this phrase, nais ko pong basahin ang mga salita ng Diyos dyan po sa Isaiah chapter 43 verse 2. The Word of God says, "When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned,
neither shall the flame kindled upon thee. Thanks be to God for the reading of His words. Again, ang crossing the Rubicon po ay isang idiomatic expression o may malalim na kahulugan na dapat pong maintindihan natin sa pamagitan ng literal na meaning na ibinibigay dito. So, yung pong pinaka mababaw na kahulugan nitong salita is the point of no return. Point of no return. Ibig sabihin, kapag gumawa po tayo ng isang bagay, hindi na po natin pwedeng itigil, o kaya kapag pumunta po tayo sa isang lugar, hindi na po natin pwedeng hindi na po tayo pwedeng bumalik. Okay? Kasi part po ng paggawa ng isang bagay at part po ng pagpunta sa isang lugar ay yung pong tinatawag nating paggawa ng isang decision. It is the fruit of the decisions we make. Okay? So, dito po sa verse na binasa natin, it captures God's unwavering presence. Diyan po sa tinatawag nating daunting situation sa buhay po natin. Itong, alam naman po natin, kung i-describe natin ang buhay Kristiyano, masarap po siya, maganda kasi po, sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, alam po natin na lagi natin siyang kasama. Mahirap dahil po kaakibat po ng pamumuhay bilang Kristiyano at paglilingkod sa Panginoon ay yung pong mga pagsubok na hindi po talaga natin maiwasan na darating sa ating buhay. So, in every situations where we are in, it requires making decisions. Napaka-importante po. So, hindi po pwede na hindi tayo gumawa ng isang makabuluhang desisyon sa buhay. Sabi nga po na when choosing things, either pwede mong gawin ng isa at talikuran ang isang bagay, o kaya gawin mo isa at yun namang isa ang tatalikuran mo. So, hindi pwedeng tumayo sa middle. There is no such thing as middle ground, especially kapag po sinasabi natin na maglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi ito pwedeng pwedeng mamaya na lang o hintay na lang Panginoon. So, it is a matter of time na kinakailangan na mag-respond tayo sa calling ni God to make decisions of serving Him. Okay? While we are still breathing, while we are still alive, malakas pa, maayos pa po ang kalusugan. Kilala po natin si Julius Caesar. Isa po siyang napakahusay na general sa Imperyong Romano. Noong pong 49 BC, humarap po siya sa isang hamon kung saan, kasi po, nalaman niya na meron pong papasok na pulutong ng mga kalaban para po sakupin ang Roma. At dadaan sila doon po sa may Cisalpine Gold, isa pong lugar doon sa Italy. So, para po makapasok, kinakailangan itong mga kalaban tumawid sa Rubicon River. So, sabi niya, dapat unahin na, o unahan na lang, bago pa masalanta ang buong Roma. So, hindi siya pinayagan ng Roman Senate. Pero in spite of this, gigather niya yung kanyang legion, pumunta siya doon sa Rubicon River. And he decided to cross it before maunahan pa sila ng kalaban. Again, what was his purpose? Okay, para unahan ang kalaban before sila pa ang lusubin. So, hindi po ito naintindihan ng pamunuan ng Roma. Kaya nagalit sila. Pero, namove ba si Caesar sa kanyang desisyon? Meron pong statement doon na sinabi. Sabi doon, the die is cast. Ibig sabihin, I have already decided. Nagdesisyon na ako, there's no turning back. So, mula po dito, yung salitang crossing the Rubicon. Kaya pag naririnig po natin yung crossing the Rubicon, the point of no return, no turning back. Remember po yung time that we received Jesus Christ as our Lord and Savior, we made a decision, the greatest decision in our lives. Yan po yung pong sinabi natin sa ating sarili na susunod tayo sa ating Panginoon.
At yan pong pagsunod na yan, syempre unang-una po sa pamagitan po ng ng tinatawag nating pagpapasailalim sa tubig ng bautismo. So, ibig sabihin po, when we decided to do something, kinakailangan hindi po ito dapat pagdalawang isipan natin. Dapat sigurado po tayo sa ating gagawin. Because making decision is not a joke. Hindi po yan isang laro lang. Hindi po yan isang bagay na kumbaga pwede mong kalimutan o pwede mong talikuran. So, just like Julius Caesar, who crossed the Rubicon River, okay, in spite doon sa threat ng kanyang ng Roman Senate, yet he decided to do which he think na tama. So, the same challenge po ang binibigay sa bawat Kristiyano, sa bawat isa po natin. Okay? And what was the challenge? The challenge to make decision to follow Christ. Para po saan? To fight with our spiritual enemy. Just like Julius Caesar, bakit gusto niya pong tumawid doon sa Rubicon? Dahil meron pong malaking kalaban na nais niyang harapin before pa pumasok sa loob ng Roma. So, before pa po tayo sa lantain ng ating kalaban na hindi nakikita, tulad po ng sinabi ni Paul dyan sa Ephesians chapter 6 verse 12, we need to stand firmly and decide to follow Christ, to be part of His army. Okay? Kinakailangan po na tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon, pero hindi po madali. Sabi po dyan sa Luke chapter 9 verse 23, kung matatandaan natin, binigyan din po dyan ng ating Panginoon. And He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So the fight is on, ladies and gentlemen. Pero hindi po easy, tulad na sinabi ko kanina. So, we need to decide to follow Him. And this decision will really brings the so-called talagang tinatawag nating matinding o radikal na pagbabago po sa ating buhay. So, how can we decide to follow Him? Sabi po dito, we need to take His cross. We need to take our cross. So, this cross is very necessary kasi it stands for the 5 crucial characteristics and requirements needed in deciding to follow Jesus. So dito po natin kukunin yung mga mahalagang bagay kapag gumawa po tayo ng desisyon na sumunod po sa ating Panginoon. So ano po itong 5 bagay na ito? Mula po sa salitang cross na dapat nating pasanin. Conviction, readiness, openness, steadfastness, at sacrifice. So, unahin po natin itong salitang conviction. Okay? So, if we wanted to cross the Rubicon, if we decided to follow Jesus, kinakailangan po, number 1 requirement nito, there must be conviction. Ano po ang ibig sabihin ng conviction? Conviction is a deep-rooted belief in a cause or purpose. Bakit po natin gustong sumunod sa Panginoon? Dahil meron pong malaking gawain ng Panginoon na nangangailangan ng mga manggagawa. Take note, dito po sa mundo, ang problema natin, yung tumataas na rate ng unemployment. Yung incidence po ng kawalan ng trabaho dahil taon-taon, libo-libong mga graduates natin ang nadadagdag pa doon sa mga graduate nung last year pa na wala pa rin trabaho. So yan po ang problema natin. Pero in the spiritual realm, mas malaki ang problema po. Dahil napakalaki ng trabaho pero walang gustong makibahagi. Walang gustong kumilos. Walang nagdidesisyong maging workers ng Panginoon. Di po ba? So there is a dearth of workers diyan po sa gawain ng ating Diyos. Kaya nga po, naghahanap po siya ng tao na talagang merong conviction na susunod sa Kanya. So the first step in possessing unwavering conviction is courage. At pangalawa po, confidence. Kasi hindi po tayo magkakaroon ng malalim na damdamin
na tumugon po sa panawagan na sumunod kay Kristo kung wala po tayo unang-una tapang. Kinakailangan magkaroon po tayo ng courage. And if we have courage, susunod po dito yung confidence, yung pagtitiwala. Ito po yung sinabi dito ni Joshua, chapter 1, verse 9. He said, "Have I not commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." So makikita po natin dito sa verse na to, it reminds us that God equips us or will equip us with certain strength and courage to face any obstacle once we cross the Rubicon, once we decided to follow Him. So, ang Diyos po mismo ang magpo-provide sa atin ng mga sandata. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng mga pangunahing pangangailangan natin para magawa po natin na maipanalo ang labang papasukin natin once we decided to follow Him, to join His army against our enemy. So, napakahalaga po ng conviction. Napakahalaga po na meron tayong malalim na pananaw na ito pong gawain ng Diyos ay napaka-importante. Higit sa lahat ng gawain na alam natin dito sa mundo. Okay. Pangalawa po na bagay na dapat po nating maunawahan is that in following Jesus Christ, okay, in submitting ourselves to the service of the Lord, it also needs confidence. Alam po naman natin kung sino ang susundan natin, ating Panginoon Jesucristo, di po ba? So, ibig sabihin, hindi po tayo magda-doubt na, na kapag gumawa tayo ng desisyon na sundan ang yapak ng ating Panginoon para po maging bahagi ng kanyang gawain, saan man tayong iglesia kabilang, so alam po natin, and we are very much confident na Jesus Christ will never leave us nor forsake us. Sa bawat lakad po na gagawin natin, kasama po natin siya. Sa bawat laban po na harapin natin, nandyan po siya para magbigay lakas. Sa bawat unos na sasalubong sa ating buhay, habang patuloy po tayong gumagawa sa kanyang mga gawain, alam po natin na siya ang papayapan nito. Di po ba? So, ladies and gentlemen, kinakailangan po unang-una. Again, if we decided to follow Jesus, we need first to have conviction. Alam po natin doon sa Korea, ang tataas po ng mga buildings. Isa po sa pinaka-risky na trabaho is yung pong window cleaner. Hindi lang po kasi sila simpleng maglilinis ng mga bintana sa mga bahay lang, kundi ang nililinisan nila mga bintana, yung mga bintana ng skyscraper, yung pong matataas na building, 20 story, 50 story na mga buildings. You know, it takes courage and confidence po para sa isang tao na maglilinis ng bintana na kung saan ang nakakabit lang po sa kanila ay mga harness at ang tutungtungan po nila yung maliliit na mga scaffoldings. Try to imagine po kung paano nila ginagawa yon. And yet, nakukumpleto po nila ang kanilang trabaho. Nagagawa po nila ng maayos. And at the end of the day, they will be able to receive the compensation na nagmula po sa pagod na ginawa nila by taking the risk, okay, of cleaning those windows ng mga matataas na building. So, pinapakita po nito sa spiritual po na aspeto ng ating pagsisilbi sa Panginoon. Alam po natin na kaakibat po nito is yung napakaraming mahihirap na bagay. Alam po natin na hindi po madali ang pagdaraanan kapag nagdesisyon kang sumunod sa Panginoon. Alam po natin yan. But again, if we have the courage, if we have the confidence, okay, dahil po deeply convicted tayo na sumunod sa Panginoon at ialay ang ating buhay at mga sarili sa Kanya, then kahit po kasing liit lang po ng mga harness na suot ng mga window cleaners at ang scaffoldings po na maliliit lang ang tinutungtungan natin, hindi po tayo magda-doubt. Why? Because we know exactly that God will hold us safe and sound.
He will never let us fall. He will never let us, na dumating po sa punto na mawasak o magiba. Okay? Hindi po niya hahayaan. Once na nakita niya na ang conviction natin sa pagsunod is taos-puso. Nagmumula po talaga sa puso natin. At walang pagdadalawang isip. Pangalawa po, if we cross the Rubicon in serving the Lord, there is a need for readiness. Readiness, ibig sabihin, kahandaan. Pwede po ba na gumawa ka ng isang bagay na hindi mo alam? O wala kang paghahanda? O was knowing ka, ika nga po ng ibang tao? So, readiness meaning to say, you know exactly kung ano po ang papasukin mo. You are not ignorant about the work of God. You are not ignorant of the ministry of Jesus Christ. Conviction must be accompanied by readiness. Importante po yan. Yes, napakahalaga po na meron tayong malalim na pagdidesisyon sa pagsunod sa Panginoon. Pero kasama po dito, dapat yung pagkahandaan natin. Pero ang tanong po, kailan po tayo dapat maging handa? So, sasabihin natin, kasi tinatawag po tayo ng Panginoon na kumilos at maging bahagi po ng kanyang gawain. Pero ang kadalasang tugon po ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos, after po nilang naligtas, mamaya na ako magsisilbi, bata pa ako, ang dami pang oras, ang taas pa ng panahon para sa akin. Well, take note, when is the right time to serve the Lord, to follow Him, to take up His, to take up His cross daily, para po sa kanyang mga gawain? Kailan po? So, ang tamang panahon po is ngayon. Di po ba? Lalo pa sa mga sa medyo mga bata pa, sa kabataang Kristiyano po ngayon. Ang dami po nating mga kabataan na nakikita na hindi po nila ibinibigay ang kanilang panahon at oras sa Panginoon. Mas masaya pa po sila na makibahagi sa mga gawaing pansalibutan. So, it is the right time for the young Christians to offer themselves to the work of the Lord. Di ba? Yan po ang sabi ni Paul, yan po ang admonition niya kay young Timothy, sabi ba? Sabi niya, dapat sa yung kabataan, ialay mo yan, ibigay mo para sa Panginoon. Okay? Dapat yung kalakasan na meron ka, dapat ialay mo sa kanyang mga gawain. So in Proverbs chapter 21 verse 5, sinabi po dyan, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness, but of everyone that is hasty only to poverty. So sabi po dito, di ba ang pangalawa, to cross the Rubicon, to decide to follow Christ, is you need to be ready. So sa madaling salita, hindi po porke sigurado tayo na ang sinusunod natin ang Panginoon na hindi po magpapabaya, na always ready po na subaybayan tayo sa ating bawat hakbang sa pagsunod sa Kanya. Pero it also requires yung tinatawag nating pagsisikap na matutunan natin ang lahat ng bagay para po magamit natin sa ikasusulong o sa pinaka-epektibong paraan na maitataas po natin ang mga ministry ni God. Di po ba? So ano po yung iba't ibang paraan para maging ready po tayo? Una, ang pinakauna po dyan, dapat magdasal po tayo. Let us pray to God na ihanda niya ang ating puso't isipan sa paglilingkod. Pangalawa, pag-aaral po ng kanyang mga salita. We need to tend on studying the words of God, because ang mga salita po ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng tamang mga kaalaman sa mga bagay-bagay na natutungkol sa Panginoon at sa kanyang gawain, lalong-lalo na tungkol sa iglesia. So, napakahirap po na kumilos at magsilbi sa Panginoon na hindi po natin alam kung ano ang ating ginagawa. Diba? We need to be equipped by the Word of God. The Word of God is the best materials na pwede po natin gamitin para po malaman natin yung tamang daan at yung mga tamang bagay na dapat nating isulong, lalong-lalo na po dyan po sa ating iglesia. Alam po natin na ang dami na pong mga iba't ibang mga katuruan na kumakalat ngayon, and it creeps
even in the New Testament Church. So kung wala po tayong alam sa doktrina ng ating Panginoon, madali po tayong malapa, madali po tayong mahulog, madali po tayong madala. So we need to be equipped by the Word of God. We need to study the Word of God. Okay? Kasi ito po ang way para po maging ready tayo. Hindi po kanang papasok tayo sa gawain ng Panginoon ng ng walang kahandaan. Readiness will help us ensures that we have enough resources, we have enough knowledge which is necessary to navigate all the challenges that we will be facing in deciding to follow Jesus Christ. Yung pong mga mountain climber, hindi po sila basta-basta na aakyat sa bundok nang wala pong kaalaman. They will study the route, they will ask for yung mga porter po na nakakaalam po ng buong paligid kasi they knew exactly if they will take the route without any knowledge, may posibilidad po na hindi na po sila makabalik ng buhay. Okay? Kasi po, napakadelikado ng umakyat sa isang lugar na maliblib at matarik. So, kinakailangan po na maging maalam po sila, maging handa po sila sa susulungin nilang lugar. So, just like every Christians, just like every child of God, if we really wanted to serve the Lord, to offer ourselves to Him, to follow Him, then we need to be ready by means of equipping ourselves with enough resources and knowledge from the Word of God. Ang pangatlo po na kinakailangan upang tayo po ay maging handa sa pag-decide na sumunod sa Panginoon is ito pong openness. Openness means, so ito po yung tinatawag nating pagiging bukas ng isipan at puso natin sa tawag ng Panginoon. Alam po natin ang panawagan ng Diyos. He is calling us. Diyan po sa kanyang gawain. Tinatawag niya po tayo na makibahagi sa lahat po ng ministry na meron tayo diyan po sa loob ng kanyang iglesia. But sad to say, marami po ang hindi tumutugon sa panawagan. Marami po ang hindi bukas ang isipan sa pagtanggap ng gawain ito. Iniisip na marami na para lang yan sa mga tinawag ng Diyos, mga pastor, mga deacon. Ako ay isang common lang o isang yano lang na miyembro ng iglesia. So hindi ako bahagi o hindi ako kinakailangan na tumugon sa ganyang klaseng panawagan. So, ladies and gentlemen, everybody, as long as you know sa sarili mo na ikaw ay naligtas, ikaw ay nakatanggap na sa Panginoong Jesucristo dyan sa buhay mo, then next to that is you need to serve Him with your whole life. Dapat po maging handa ka, maging bukas ka dyan po sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi po natin alam kung ano ang dapat natin gawin para sa Panginoon, ang Diyos po nagpo-provide ng mga katuruan. James chapter 1 verse 5, ano pong sabi dyan? If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So, ang tao po ay ini-equip ng Panginoon ng tamang kaalaman, at hindi lang po kaalaman, kundi karunungan, upang malaman natin ng tahasan yung mga bagay-bagay na dapat po natin gawin. Okay? Na in relation sa kanya pong ministry, sa kanya pong gawain. So, crossing the Rubicon often requires us to step outside our comfort zones. Marami po na mga Kristiyano ngayong panahon na ang isang dahilan kung bakit ayaw nilang maging bukas sa panawagan ng Diyos is because natatakot po sila na lumabas doon po sa tinatawag nating tahimik na lugar kung saan hindi po sila mamumroblema. Kasi kapag pumasok ka sa ministry ng Panginoon, syempre, you know exactly, meron ka ng idea ano ang haharapin mo. Nakikita po natin kung ano po ang buhay ng maraming sumusunod sa Panginoon. Life in the ministry ay hindi po natin masasabi na na talagang napaka
engganyo o napaka kahali-halina. Ito po ay isang gawain na talaga masasabi natin naharap po tayo sa napakaraming pagsubok sa buhay. So, it really requires for an individual who wants to be used by God na kinakailangan handa siya na buksan ang kanyang puso para sa Panginoon at iwan yung kanyang comfort zone. So be open to God's direction. Let us allow ourselves to adapt and make the most of the unforeseen circumstances that we will be meeting along the way. Kasi po, no one is exempted. Once you are a child of God, you are a member of the church, then you are called into service para po sa Panginoon. Okay? So, ang isa pong negosyante, hindi po siya papasok sa isang negosyo na hindi niya alam. Okay? Alam po naman natin na hindi lahat ng business venture umaasenso, pero at least kinakailangan malaman mo at maunawaan mo mabuti kung ano po yung papasukin mo. Para sa ganun, kahit hindi ka man umunlad, pero hindi ka rin babagsak ng sobra-sobra. So kaya nga po yung mga business-minded, before they go to a certain entrepreneurial na activity, they will conduct itong tinatawag nating feasibility study para po makapa nila yung market. Malaman nila ano yung demand at makikita nila kung ano at gaano kadami yung supply ng mga produkto na nais nilang ilagay dyan sa merkado. So if they will just immediately put up a business nang wala pong pagpaplano, then tiyak po, siguro hindi po tatagal ang isang linggo, isang buwan, babagsak po sila. Okay? So, ganun rin po tayo. We need to be open dyan po sa mga pagtuturo ng Panginoon. We need to be open dyan po sa guidance ng Panginoon. We need to be open to the instruction of God, lalong-lalo na nagmumula po sa kanyang mga salita. That is what we call openness. Let us be sensitive to the leading of the Holy Spirit sa buhay po natin. Yan po ang pinakamahalaga. Kung nais po nating ihandog ang ating buhay, magdesisyon na sumunod sa Panginoon. Pangapat po, steadfastness. 1 Corinthians 15:58, ano pong sabi dyan? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Biro nyo po dito, ang sabi dito, kung magdidesisyon kang sumunod sa Panginoon, if you will cross the Rubicon, ang papasukin mo po, hindi simpleng gawain lang. It is a labor. Mabigat po. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, diba? Na, come unto me, all of you, who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. If you wanted and decided to follow Jesus, there is no turning back. You need to be steadfast. You need to be unmovable. Every time that you encountered a lot of trials and testing in life while you are serving the Lord, then wag po nating indahin. Yes, masakit. Yes, mahirap. Pero alam po natin na sa likod po nito, meron po tayong magandang inaasahan na reward na ibibigay ng Panginoon. Alam po natin na hindi po sayang ang lakas, ang effort, ang energy, ang time, ang pera na ating ibabahagi kapag po tayo sumunod sa Panginoon. So let us be steadfast. Let us not wave. Let us be determined. So there will be moments of doubt. Once na nandyan na po tayo sa gawain ng Panginoon, meron po mga panahon na magtatanong tayo, Panginoon, am I really called to serve you? Ang sagot po dyan, yes. Yes, tinawag ka ng Panginoon. At ang mga pangit na bagay na nangyayari sa buhay mo ay hindi nagpapakita o nagpapatunay na hindi ka tinawag ng Panginoon. Kasi bahagi po yan ng buhay ng taong sumusunod sa Panginoon. Okay? So, hindi po paligsahan ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po yan, hindi po ito pabilisan at paramihan ng resulta. Okay? Ang pinakamahalaga po sa Panginoon, heartily gumagawa po tayo ng kanyang will, ng kanyang purpose sa ating buhay. Ang nakikita niya po, talagang naglilingkod tayo sa kanya
wholeheartedly ng buong buhay natin, dyan po sa ministry kung saan niya po tayo nilagay. Okay? So, kahit ano man po ang taglay natin na talento o dunong, lakas, baliwala po yan kung hindi po natin ihahandog sa Panginoon. So, ladies and gentlemen of God, it is a great challenge for each one of us na once na nag-decide po tayo na humakbang, pasulong, kasama po ng ating Panginoong Hesus, then wag po tayong maghinayang na mapagod. Wag po tayong maghinayang na magsisilbi sa Kanya. Because again, sabi po ni Paul na in everything we do, okay, if we do it heartily for the Lord, then the reward, ibibigay po yan sa ating Panginoon. So, wag po tayong magdalawang isip. Wag po tayong mag-doubt sa pangako ng Diyos doon sa mga tao na taos-pusong nagsisilbi dyan po sa kanyang gawain. Last, if you cross the Rubicon, if you decide to follow God, then you need to sacrifice. Philippians chapter 2 verse 7. Ano pong sabi diyan? But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Nakita po natin kung ano po ang ginawa ng Panginoon para po maibigay sa atin yung kinakailangan nating kaligtasan. Ang ganda-ganda po ng kanyang posisyon. Alam po natin kung ano ang kanyang iniwan, ano po ang kanyang sinakripisyo on our behalf. Now, it's time na tinatawag niya po tayo bilang mga tagapaglingkod. So ano po ang kaya nating isakripisyo para sa Kanya? Di po ba? Alam po natin na may mga panahon sa ating buhay na nagiging selfish po tayo sa harap ng Diyos. We do not want to lay down something para po sa Kanya. So if we decided to follow God, if we decided to follow Jesus, then we need to learn to sacrifice. At ano po yung mga kinakailangan nating sacrifice? Ang dami po. Alam po natin kung ano po yung mga pwede nating isakripisyo para sa Panginoon. In crossing the Rubicon, it requires a deep sacrifice for the Lord. Just like what Jesus did for humanity, okay? Pwede po natin gawin para sa Kanya in behalf po ng mga taong wala pa po kay Kristo. Tayo po ang tanging tao na kinakailangan ng ating Panginoon para po mapakalat pa ang kanyang mabuting balita. So, He wanted us to be used mightily para po sa kanyang gawain. So, kinakailangan po na maging handa po ang ating puso, ang ating buong pagkatao na ialay ito para sa Panginoon. Mahirap, tulad po ng sinabi ko kanina, but again, ano po ang magtutulak sa atin para po magsakripisyo sa Panginoon? Siyempre po, yung pag-ibig. If we have this kind of love for God, then it is impossible po na hindi po natin magawa na sumunod at idedicate ang buhay natin sa pagsunod po sa Kanya. So, mga kapatid, mga kaibigan at kakilala at kasama po dyan sa mga gawain ng Panginoon sa iba't ibang iglesia kung saan po tayo kabilang, let us always remember, God is calling each one of us to His service. So as we conclude, so it is a challenge na kinakailangan pong i-identify po sa ating mga sarili. Ano ba yung dapat nating i-cross? Ano po yung dapat nating desisyonan? We need to decide. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa, hindi po sa susunod na taon, o kapag natanda na tayo, habang may lakas pa po tayo, hanggang kaya pa po natin gawin ang mga bagay-bagay na pwede po natin gawin para sa Panginoon, then let us decide to give it to the Lord. So what Rubicon are we hesitant to cross? Ano po? So we need to reflect the undying reason na pwede pong mag-obstruct sa atin, na pumigil sa atin, na lumakad palapit sa Panginoon at sabihin, "Here I am, Lord, use me." So,
Considering the 5 points na diniscuss po natin ngayon, conviction, readiness, openness, steadfastness, and sacrifice. Ano pong area dito ang sa tingin mo that requires the most growth in your life? So how can we actively work para po strengthen tong area ito? Wala po tayong pwedeng tawagan para po tulungan tayo na gumawa ng desisyon to cross the Rubicon. Only God. So, mga kapatid, mga kaibigan, napakaganda po ng challenge na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ngayong gabi. So, at this very moment, let us try to search our heart. Ginagawa na po ba natin ang mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin? Have we already made a decision to follow Him? So, ladies and gentlemen of God, this is a question that we need to answer personally po dyan sa Panginoon. So, maraming salamat po. As we close our devotional ngayong gabi, I am inviting everyone sa pagyuko para po sa panalangin. Panginoon naming Diyos na nasa langit, as we close our tonight's devotional, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo for the inspiration and guidance that we have found in your word. Salamat po, Lord, sa challenge to cross the Rubicon. Mahirap po, Panginoon Diyos, sa aming part. Ang dami po naming concerns, ang dami po naming kinatatakutan, ang dami po naming iniisip. What if, kung susunod po kami sa inyo, ano pong mangyayari? Inuunahan na po kami ng doubt, inuunahan na po kami ng takot. But then again, oh God, we need to respond to your calling. We must cross the Rubicon. We must decide to accept your invitation, to follow you, to carry our cross daily. Lord, we pray for the courage to face our personal Rubicons with unwavering conviction and a heart prepared po, Panginoon, to sacrifice para sa iyo. So kung naguguluhan man po kami, O God, grant us the wisdom to remain open sa iyo pong direksyon. Give us the strength para po hindi magdalawang isip and to remain steadfast po, Panginoon, sa iyo. Help us, Lord, to find the courage, the knowledge to be fully prepared. May your presence be our constant source of strength and comfort as we navigate life's challenges. Help us, Lord. Forgive us of our frailties. Forgive us of our weaknesses. Forgive us of our sins. Salamat po, O God. Bless each one of us, lalo na po sa aming pagtulog ngayong gabi. Keep us safe and sound. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po muli. Magkita-kita tayo sa susunod na mga gabi dito po sa ating live devotional program, Into His Presence. God bless po sa ating lahat.